Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Maria Nancy D. Biswas. At ngayong gabi meron akong nais ihatid sa inyo na magandang balita. Tawagin natin ang balitang itong ang kamanghamanghang palitan. So, nais kong magsimula sa pamamagitan ng pagsasabing marami sa atin ay interesado sa mga kwentong pag-ibig, 'di ba? So, lately ang mga favorite na theme or content ng mga influencers or creators sa social media like Instagram, TikTok, or Facebook ay mga love stories. Minsan between mother and daughter, father and family, husband and wife, yung mga love team, 'di ba? Yun yung mga hilig nating mga Pinoy. At kahit mga bata, mahilig sila sa mga kwentong pag-ibig. Natutuwa sila kapag nakikita nila ang mga magulang nila ay nagmamahalan sa isa't isa. So, ang kwentong pag-ibig ay napaka-popular. Yun yung point ng aking sinasabi. Pero, alam nyo ba na ayon sa Biblia, ayon kay Jesus, ang pinakamagandang istorya ng pag-ibig ay tungkol sa isang taong nag-alay ng kaniyang buhay. Sabi sa Juan 15:13, wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Yan ay ayon sa Juan 15:13. So, ang punto nito, ang pag-ibig ay maipapakita ng isang tao sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang kapwa. Makikita natin ito na ipinakita ni Jose Rizal para sa bansang Pilipinas, 'di ba? Ipinakita ito ng ng ating bayani dahil nais niya na magkaroon ng kalayaan ang ating bansa. Pero hindi lahat ng mga pangulo sa Pilipinas ay gagawa noon. Sabi nga sa Biblia, sa Roma, Kapitulo 5, talata 7 hanggang 8. Sabi diyan, bihira ang taong mag-aalay ng kaniyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero, ipinakita ng Diyos sa atin ang kaniyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So, makikita natin na yung ginawa ni Jose Rizal, hindi siya pangkaraniwan, bihira, 'di ba? Bihira na may isang Pilipino na mamamatay para sa buong sambayanan. Wala pa akong naaalalang pangulo ng Pilipinas na namatay para sa sambayan ng Pilipino. Si Jose Rizal lang. Hindi siya hindi siya pangulo, pero siya ay naituring na bayani dahil ipinagtanggol niya ang ating bansa sa mamamagitan ng kanyang panulat at ninais niya na tayo ay bigyan ng kalayaan. So, yun ay isang magandang halimbawa ng kwentong pag-ibig. At meron pang mas higit na magandang kwentong pag-ibig. At iyon ay ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Sa katunayan, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin kahit noong tayo ay makasalanan pa. Di ba nakita nyo dun sa pangalawang talata? Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit noong tayo'y makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. Di ba karaniwan ang taong mamatay o mag-aalay ng kanyang buhay ay para sa isang mabuting tao. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay ipinakita niya noong namatay ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang bugtong na anak, para sa atin na mga makasalanan. Maaring iniisip mo, hindi naman ako makasalanan. Pero yan ang sinasabi ng salita ng Diyos ayon sa Roma chapter 3, verse 23. Lahat tayo may kasalanan, sabi diyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ikaw, ako, ang Pangulo ng Pilipinas, ang mga pari sa simbahan, ang mga pastor, ang mga imam, lahat.
ng tao ay makasalanan ayon sa salita ng Diyos. At isipin nyo na ang Diyos ay nakakaalala ng bawat kasalanan ng mga makasalanan. Bawat isa sa atin ay merong account of sins or listahan ng ating mga kasalanan. Hindi yan nakakalimutan ng Panginoon. So, tingnan nyo yung nasa larawan. Di ba merong isang malinis na papel dyan? So, ikaw at ako, may kanya-kanya tayong listahan. At kagaya ng sinabi sa Biblia, lahat tayo ay makasalanan. At ano ba yung mga kasalanan na karaniwan nating nagagawa? Kasinungalingan, galit, pagnanasa, pagmamalaki, kasungitan. Yan ay ilan lamang sa mga kasalanan na nagagawa natin. Wala kahit sino man sa mundo na nasunod ang buong 10 utos ng Diyos. Diba? Ang isa sa mga utos ng Diyos ay huwag tayong magbibigay ng maling patotoo tungkol sa ibang mga tao. Pero minsan, kapag halimbawa nagawan tayo ng kasalanan, minsan may dagdag, may bawas, at ito ay isang uri din ng kasinungalingan. So, kapag tayo naiinis sa isang tao dahil sa nagawa nilang mali sa atin, yun ay isang uri ng galit, 'di ba? So, ang mga ito ay kasalanan. At dahil sa ating kasalanan, merong kaparusahan. May kabayaran lahat ng ating mga kasalanan. Sabi ng isang bersikulo sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang ating mga kasalanan ay dapat pagbayaran natin ng kamatayan. Saan? Doon sa impyerno. Para masabi nating makatarungan ng Diyos, kailangan niyang parusahan ang ating mga kasalanan. Kung hindi niya yun gagawin, then hindi siya makatarungan. Imagine niyo, merong isang magnanakaw. Imagine niyo may isang magnanakaw. Tapos, pumasok siya sa isang bahay. So, kinuha niya lahat ng mga pera, lahat ng mga gusto niyang kunin. Tapos, para makatakas siya, pinatay niya yung mga tao sa loob ng bahay para walang makapagsumbong. So, nakuha niya lahat ng kanyang mga gusto at pinatay niya yung mga pwedeng maging saksi sa kanyang ginawang krimen. Ngayon, nagkaroon ng pagdinig sa kaso ng magnanakaw na ito. Siya, sabihin natin ay nagsuko ng kanyang sarili sa harapan ng hukom. Ngayon, pagdating niya dun sa hukom, sabi niya, alam niyo po ba na ako ay isang matulungin na tao? Kahit naman po ako nagnakaw at pumatay, marami akong mga nagagawang mabubuti sa mga tao. Tumutulong ako sa charity, nagdo-donate ako ng mga ninanakaw ko. So, sa tingin niyo ba, magiging makatarungan yung hukom, maituturing bang makatarungan yung hukom kung sabihin niya, o sige, ay gumawa ka pala ng mga ganong bagay. Sige, pwede ka nang makalaya. Hindi ka kailangang parusahan. Sa tingin nyo, kung gawin nyo ng isang hukom, karapat-dapat ba siyang tawaging makatarungan? Hindi, di ba? Ang kanyang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi makakapagpawi ng krimen na kanyang ginawa. At ganun din tayo. May mga taong nagsasabi, marami naman akong nagawang mabuti. So, mas marami yung nagawa kong mabuti kaysa aking mga kasalanan. Kung tayo ay patatawarin ng Diyos base sa ating mga nagawang kasalanan, then hindi natin masasabing makatarungan ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung ang listahan ng ating mga kasalanan ay parurusahan ng kamatayan, anong klaseng listahan ang kailangan natin para tayo ay mabigyan ng buhay at para matakasan natin itong parusang ito? Ang kailangan natin ay malinis na listahan. Listahan na walang
kahit anong kasalanan na nakasulat doon. Saka tayo mabibigyan ng buhay. Ngayon, sa Biblia, kapag ang ating listahan ay walang nakasulat na kasalanan, yan ang maituturing nating katuwiran. At sa panahon na tayo ay maideklarang matuwid, dun lamang tayo mabibigyan ng buhay. At buti na lang yung sinasabi sa Biblia ay hindi natapos sa sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Merong magandang balita. Yun yung malungkot na balita. May kabayaran ang ating kasalanan at yun nga ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, may kaloob ang Diyos, may regalo. Yung regalo ba binabayaran? Hindi, di ba? Kailangan mo lang itong tanggapin. At ito ay nakalaan para sa iyo. Ang tanong, tinanggap mo na ba itong regalong ito na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon? Siya ay namatay na doon sa krus para bayaran ang ating kasalanan. At dahil doon, ito yung tinatawag nating kamangha-manghang palitan. Nung siya ay namatay dun sa krus, inako niya yung kabayaran ng ating kasalanan. Siya yung namatay. So, nabayaran na ang ating kasalanan. Tapos na ang pagbabayad ng ating kasalanan. At alam nyo, ang nakaka-touch ng aking puso ay yung palitan na naganap na ipinagpalit niya yung kanyang katuwiran sa ating kasalanan dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ikaw at ako, kung tatanggap sa kaloob ng Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan, ay hindi na mamamatay dun sa impyerno. Tayo ay binigyan na ng buhay na walang hanggan. At tayo ngayon ay tinuturing na matuwid kung tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at kung tatanggapin natin yung regalong kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Ang tanong, tinanggap mo na ba yung kaloob na buhay na walang hanggan? It's one thing to know that you have a gift, and it's another thing to accept that gift. It's possible that birthday ng anak ko, ibinili ko siya ng gift, halimbawa sa pamamagitan ng Shopee. So, kung dumating yung Shopee at yung delivery man para ibigay sa kanya yung gift, pwedeng yung gift ay iwanan niya lang dun sa may pinto at hindi niya kunin. Matatawag lang na iyon ay kanyang gift kapag ito ay kanyang binuksan, tinanggap, ginamit. 'Di ba? So, ganun din sa buhay na walang hanggan. Pwedeng alam lang natin na si Jesus ay namatay dun sa krus. Pero ang tanong, ikaw ba sa buhay mo, nagkaroon na ba ng punto sa buhay mo na tinanggap mo na ikaw ay makasalanan, na karapat-dapat mamatay dun sa krus? Mamatay dun sa impyerno para bayaran ang iyong kasalanan. Dumating na ba yung point na inamin mo na ikaw ay makasalanan at di karapat-dapat na mapunta sa langit? Pero napagtanto mo at naunawaan mo na mahal ka ng Diyos at may kaloob siyang buhay na walang hanggan. Tinanggap mo na ba yung buhay na walang hanggan? At paano ito gawin? Humingi ka ng tawad sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas sa Diyos Ama at tanggapin ng Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Tanggapin mo na siya lamang ang daan patungo sa langit. Wala nang iba. At sana ito ay maisapuso mo na ang buhay na walang hanggan ay para sa iyo. Natanggap mo na ba ito? At sana maalala mo na ito yung kamangha-manghang palitan. Sabi sa 2 Korinto 5:21, itinuring siyang makasalanan, si Jesus. Itinuring si Jesus na makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Yan ay ayon sa 2 Korinto 5:21. Ang tanong,
Tinanggap mo na ba yung buhay na walang hanggan? Ikaw ba ay patuloy na nagpupursigi na gumawa ng mabuti para bayaran ng iyong kasalanan kahit kailan? Hindi mababayaran ng mabuting gawa ang ating kasalanan. Tanging kamatayan lamang. At ang Panginoong Hesus ay namatay na doon sa krus para sa ating kasalanan. Ngayon, ang oras para tanggapin ang buhay na walang hanggan. Manalangin ka sa Panginoon, humingi ng tawad sa iyong kasalanan at sabihin mo na ngayong araw na ito, tinatanggap mo ang kaloob niyang buhay na walang hanggan na makakamtan natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.